Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan at habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero kung bibigyan mo ako ng 3 supot ng ginto, may bibigay ko ito sa'yo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderya. Inutos sa kanya ng panadero na gumawa ng 10 tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako. Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang 3 tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah! Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga. Hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. 2 bag ng ginto na lang? Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Ew! Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuko. Nang pumasok ang tindero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatili sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Hay! Isang bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakala niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda! Bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos. Aw! Ang sakit naman matusok sa karayom. Ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinago sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre.
Agad niyang tinipon ang nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen, eto na! 3 bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan, akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito, ngunit hindi umaayon ang sapatos. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yang loko sa atin? Oh, oo, siya nga yan. Nalinlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. Ang panadero, ang tindero at ang sastre, lahat sila ay naawa sa babaeng tamad. Kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat. Noong unang panahon, isang lalaki na may 2 anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman pwede kang tumulong, pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo nang maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong 2. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon. At panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng 2 anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan.
Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa'yo. Ay okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini. Magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, Iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po. Pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ika-7 silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya pumasok sa ika-7 silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, Iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ika-7 silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, anuman ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas niyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ika-7 silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dati niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon
at nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, Iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini, maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, Iha. Hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik,
Sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! O kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa malayong lugar, may isang marikit na bata na nagngangalang Karen. Masayahin siyang bata. Tinatanong niya ang kanyang ina tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Nay, ano yung maliliit na ilaw sa langit? Mga bituin sila, Karen. Lahat ng nasa lupa, balang araw, ay magiging bituin at magniningning sa langit magpakailanman. Si Karen ay may isang piraso lang na laruan, isang damit at isang pares ng tsinelas na kahoy. Ang tsinelas na kahoy na ginawa ng kanyang ina ay hindi komportable, ngunit ito lang ang meron siya. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya, kaya pupunta si Karen sa bayan para bumili ng gamot. Habang daan ay nakakita siya ng isang pares ng pulang sapatos na nakakahon sa gilid ng kalsada. Kumikinang ang mga sapatos, kaya hindi mapigilan ni Karen na iuwi ito. Tingnan mo, Nay. Natagpuan ko ito sa tabi ng kalsada. Ang ganda, no? Kasya ito sa akin. Baka pag-aari ng ibang tao yan, Karen. Dapat mong ibalik yan doon. Pero kung merong nagmamay-ari, di niya iiwan dun. Baka aksidenteng nalaglag ng may-ari. Hindi niya dapat winala. Ako ang nakapulot. Ako na ang may-ari. Akin na to. Nak, makinig kang mabuti. Hindi man kita maibili ng bagong sapatos ngayon, pero ayokong magsuot ka ng sapatos ng iba dahil lang napulot mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ipangako mong hindi mo isusuot yan, ha? Malungkot na nangako si Karen na hindi isusuot ang pulang sapatos at itinago niya ito sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, umuwi si Karen at hindi niya makita ang kanyang ina. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtanto niya na ang ina ay naging isa ng maningning na bituin sa langit. Kinabukasan, habang papunta siya sa libing ng kanyang ina, isinuot niya ang pulang sapatos. Ang mga dumating sa libing ay hindi maalis ang tingin sa sapatos ni Karen. Grabe naman siya. Ano ba yan? Walang galang na bata. Pero walang pakialam si Karen dahil mahal niya ang kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, isang mabait na matandang babae ang napadaan sa sementeryo. Nalaman niya na naulila na ang batang babae, kaya gusto niya itong ampunin. Gusto mo bang sumama sa akin, iha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging matagumpay at maganda ka paglaki mo. Kaya naman, si Karen ay tumira sa matandang babae sa loob ng maraming taon. Karen, gamit mo yung sapatos mula pa nung libing ng iyong ina. Kailangan mo nang palitan yan. Napakadumi na, oh. Hindi! Gustong-gusto ko ang pulang sapatos na to. Nako, Karen. Huwag matigas ang ulo. Sige na, magbalit ka na. Bibili kita ng mas maganda, pangako. Ayaw ni Karen na masaktan ng mabait na matanda na umampon sa kanya. Kaya sa wakas ay itinapon niya ang pulang sapatos.
Dumaan ang mga araw. At isang umaga, naglalaro si Karen sa kanyang silid na may mga bagong damit at laruan. Dinalhan siya ng matandang babae ng bagong sapatos. Ngunit hindi nagustuhan ni Karen. Pero asul ito. Ang pangit. Di ko gusto yan. Sa mga sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ni Karen ang pulang sapatos. Nagdalaga na siya, ngunit hindi nagbago ang katigasan ng ulo niya kahit regaluhan pa siya ng matandang babae. Iha, hindi ako nagsusot ng ganyan. Pero tinahi ko to para sa'yo. Ayoko ng ganyang pagkain. Gusto ko French fries. Kahit isang subo lang, iha. Napapagod man ang matandang babae sa pihikang ugali ni Karen, pinagluto pa rin niya ng French fries. Pagpasok niya sa silid, hinuhubad ni Karen ang asul na sapatos na ngayon ay masikip na. Tingnan mo, maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga. O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Kaya pumunta ang matandang babae at si Karen sa tindahan. Tingnan mo! Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Karen, hindi mo kailangan ng magarbong pulang sapatos. Kailangan mo ng pwede mong isuot ng may paggalang. Halimbawa, kapag pupunta ka sa libing, isa lang ang maibibili ko sa'yo. Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Pagod na ako eh. Wala akong paki. Kung hindi mo bibilhin ng parehong sapatos, magyayapak na lang ako. Batang ito, sana hindi naging matigas ang ulo mo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera. Kinailangan tuloy nilang maglakad pa uwi. Sa layo ng nilakad nila, sumakit ang mga paa ng matandang babae at hindi niya maabutan si Karen. Pero walang pakialam si Karen. Masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha. Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula. Paglabas nila ng bahay, tinakpan niya ito ng palda para hindi makita ng matandang babae. Gayunpaman doon sa libing, nakita ng lahat ang sapatos ni Karen. Kumikislap ito kahit mahaba ang kanyang palda. Pinag-usap-usapan tuloy ng mga tao si Karen at kung gaano kawalang galang ang suot niyang sapatos. Nang makarating ito sa tenga ng matandang babae, galit na galit siya. Hindi ka talaga nakinig sa sinabi ko? Sinuot mo pa rin ang pulang sapatos na yan. Napakatigas ng ulo mo, Karen. Nasaan ang respeto mo? Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang napadaan at nabighani sa kagandahan ni Karen. Lumapit ito sa kanya, lumuhod at binigyan siya ng mga papuri. Ang ganda mo, Binibini. At bagay sa'yo magandang sapatos na yan. Salamat. Kinilig ako sa sinabi mo. Sigurado ako mahusay ka sumayaw. Iniimbitahan kita sa sayawan sa palasyo ngayong gabi. Punta ka, ha? Dahil sa magiliw na alok ng Ginoo, sa tuwa ay napasayaw nga si Karen. Ngunit ilang sandali pa, hindi na mapigilan ni Karen ang pagsasayaw. Ba't di ko mapigilan ng mga paa ko? Anong nangyayari? Nagsimulang lumayo si Karen sa matanda at sa Ginoo habang sumasayaw siya. Karen! Bumalik ka dito! Hinabol siya ng lalaki, pero hindi siya maabutan. Naging mas matigas ang ulo ng pulang sapatos kaysa kay Karen. Dinala siya nito hanggang sa tuktok ng bundok at pinasayaw siya sa loob ng 3 araw. Sobrang sakit na ng mga paa ni Karen,
kaya napapasigaw siya sa bawat hakbang. Aray! Kahit na napuputikan o matinik, patuloy pa rin sa pagsasayaw ang sapatos. Tama na! Pagod na ako! Hindi na ako magmamatigas mula ngayon. Pangako, sige na, sapatos, tumigil ka na, pakiusap. Pagkasabi niyon, kumalas ang pulang sapatos sa kanyang mga paa. At bumagsak si Karen sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Nakahanap si Karen ng isang kahoy na ginawa niyang saklay pauwi. Sobrang sakit ng mga paa niya. Nang sa wakas ay natanaw niya ang bahay, napaiyak siya sa tuwa. Sinalubong siya ng matandang babae at nagyakapan silang dalawa. Alam ko pong naging sutil ako. Pangako, hindi na po ako magiging ganun. Matapos itigil ni Karen ang katigasan ng ulo, ang mga bagay ay nagsimulang maging maayos. Isang araw, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong Ginoo. Magandang araw, Karen. Ang bilis mo sumayaw, di kita naabutan. Paano mo nagawa yun? Natuwa si Karen na makitang muli ang gwapong Ginoo. Iyon ang simula ng pagmamahalan nilang dalawa. Winaksin niya ang katigasan ng ulo, kaya nagkamit si Karen ng masaya at mapayapang buhay.